Ang mga pamahiin na ito ay kadalasang nagmumula sa mga paniniwala sa kultura, makasaysayang mga kaganapan, o praktikal na mga alalahanin, ngunit ang kanilang mga siyentipikong paliwanag ay nagpapakita na ang mga ito ay halos walang batayan sa katotohanan. Narito ang 10 karaniwang pamahiin, kasama ang kanilang mga siyentipikong paliwanag. At pang-10 ay ang paghahanap ng 4-leaf clover, ay nagdudulot ng swerte. Ang pamahiin na ito ay maaaring nagmula sa mga tradisyon ng Celtic, kung saan pinaniniwalaan na ang mga clover na may 4 na dahon ay nagtataboy sa masasamang espiritu. Sa siyentipiko, ang 4-leaf clovers ay isang genetic mutation lamang ng mas karaniwang 3-leaf clover, at ang paghahanap ng isa ay swerte lang, hindi supernatural na proteksyon. Pang-9 ang makita ang isang shooting star ay nagbibigay ng isang wish. Ang pamahiin na ito ay malamang na nagmula sa mga sinaunang paniniwala na ang mga shooting star ay mga tanda o mensahe mula sa mga Diyos. Sa agham, ang mga shooting star ay mga meteoroid na nasusunog sa atmosfera ng Earth. At ang tradisyon ng paghiling kapag nakita mo ang isa ay isang kultural na kasanayan lamang na walang basehang siyentipiko. Pang-8 breaking a wishbone for good luck. Ang pamahiin na ito ay madalas na nauugnay sa mga tradisyon ng Thanksgiving, kung saan hinihiwalay ng 2 tao ang tuyo na wishbone mula sa isang pabo. Ang taong may mas malaking piraso ay sinasabing ipinagkaloob ang kanilang hiling. Sa siyentipiko, ito ay laro lamang ng pagkakataon. Ang wishbone ay random na nasira, at ang swerte ay nakasalalay sa kung aling piraso ang makukuha ng bawat tao. Pang-7 ang pagbubukas ng payong sa loob ay nagdudulot ng masamang swerte. Ang pamahiing ito ay maaaring nagmula sa mga sinaunang kultura ng Egypt at Romano, kung saan ang mga payong ay ginamit bilang lilim mula sa araw at ang pagbubukas ng isa sa loob ng bahay ay itinuturing na walang galang sa Diyos ng araw. Sa agham, ang pagbubukas ng payong sa loob ng bahay ay maaaring humantong sa mga aksidente o pinsala sa ari-arian, ngunit walang likas na malas na nauugnay dito. Pang-6 ang pagbuhos ng asin ay nagdudulot ng masamang swerte. Ang pamahiing ito ay posibleng nagmula pa noong sinaunang panahon kung kailan ang asin ay isang mahalagang kalakal. Ang pagbuhos nito ay nakitang aksaya at nakakakit ng negatibong atensyon. Walang siyentipikong batayan para sa pamahiing ito. Ito ay malamang na isang kultural na labi ng isang panahon na ang asin ay mahalaga. Pang-5 kumakatok sa kahoy para sa swerte. Ang pamahiin na ito ay maaaring nagmula sa mga sinaunang paganong ritual upang ipatawag ang mga espiritong tagapagtanggol, o maaari itong mag-ugat sa Kristiyanong tradisyon ng paghawak ng kahoy upang humingi ng proteksyon sa krus. Sa siyentipiko, ito ay malamang na isang paraan ng psikolohikal na reinforcement o conditioning. Ang mga tao ay kumakatok sa kahoy kapag gusto nilang maiwasan ang jinxing ng isang positibong resulta o pasasalamat. Pang-4 Friday the 13th ay malas. Ang takot sa Friday the 13th ay tinatawag na paraskepedecatriaphobia. Ang pamahiin na ito ay malamang na nagmula sa iba't ibang mapagkukunan, kabilang ang huling hapunan, 13 bisita, isa sa kanila ay si Judas, na nagkanulo kay Jesus, at Norse mythology, kung saan si Loki, ang manlilinlang na Diyos, ang ika-negatibo 13 panauhin sa isang piging. Sa siyentipiko, ito ay isa pang araw, ngunit ang mga tao ay maaaring makaranas ng pagkabalisa o stress dahil sa pamahiin. Pang-8 ang mga black cats crossing your path ay nagdudulot ng malas. Ang pamahiin na ito ay malamang na nag-ugat sa medieval Europe, kung saan ang mga itim na pusa ay nauugnay sa pangkukulam at masasamang espiritu. Sa siyentipikong pagsasalita, ito ay isang bagay lamang ng statistikal na pagkakataon. Ang mga itim na pusa na tumatawid sa iyong landas, ay maaaring magulat sa iyo, na humahantong sa isang paniniwala sa malas, ngunit walang likas na panganib o supernatural na impluwensya. Pangalawa ang paglalakad sa ilalim ng hagdan, ay nagdudulot ng masamang swerte. Ang pamahiin na ito ay maaaring nagmula sa paniniwala na ang mga tatsulok ay kumakatawan sa Trinidad, at ang paglalakad sa ilalim ng hagdan ay masisira ang tatsulok na iyon, kaya nag-aanyaya sa dyablo. Gayunpaman, ang siyentipikong batayan ay mas praktikal. Ang paglalakad sa ilalim ng hagdan ay nagdaragdag ng panganib na mapinsala mula sa mga nahuhulog na bagay o ang hagdan mismo ay tumagilid.
Una sa listahan, ang pagbasag ng salamin ay nagdudulot ng 7 taon ng malas. Ang pamahiing ito ay malamang na nagmula sa sinaunang panahon kung kailan bihira at mahal ang mga salamin. Ang siyentipikong batayan ay nakasalalay sa katotohanan na ang pagbasag ng salamin ay lumilikha ng matalim na maaaring maglantad sa mga tao sa matutulis na mga gilid at potensyal na mapaminsalang mga materyales tulad ng mercury.